Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, pag-usapan lang po natin yung naging event kahapon ni PBBM. Bali, kahapon nga po maswerte tayo dahil isa tayo sa nakapag-cover po nung event na dito po sa may Lucena City, sa may Quezon Province. Bali, bago po yan yung sa distribution ng CLOA, tsaka nitong condonation ng mga mortgage release, nagtungo si PBBM sa Sariaya po ata ito mga kababayan, sa may Quezon din po, kung saan po nagkaroon po ng program regarding po ito sa partnership with Korean. So, mag-update po ako regarding dyan, pero ang pag-uusapan po natin ngayon is yung event na na-attendan ko or yung na-cover ko, which is dito nga po sa may Lucena City. Kuha po ako ng footage ng video kung saan yun nga, nabanggit ni President Bongbong Marcos kasi after ng speech niya and then na group photo, hinaharang po siya ng mga media, and isa nga sa mga sa tanong mga kababayan ng media is regarding dito sa text message po ata ito mga kababayan na nag-leak. Bali, kung matatandaan nyo, recently lang yung threat na na-receive ng ating mahal na Pangulo, ng ating First Lady at ni Speaker Martin, galing po kay Vice President Sara Duterte, na ang sabi niya nga doon, 'di ba, wag daw mag-alala sa security niya, ganyan. Ano daw, kumbaga, if ever na may mangyari sa kanya, kumbaga planado ng mga kababayan, na yun nga, if ever na may mangyari sa kanya, ano daw, si PBBM daw, si FL Lisa, and si Speaker, kumbaga may hinire na siya, no? May hinire na siya na pwedeng mag-assassinate sa ating presidente, sa ating First Lady, kasama po si Speaker Martin. 'Di ba? So, after nga nung speech na yun, sunod-sunod po yung mga statement ng mga kilalang mga politiko, mga analyst, regarding nga po dito sa pagbabanta or threat na ginawa ni Vice President Sara Duterte. And isa na nga po dyan mga kababayan, si Secretary ng Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon, na nung nakaraan lamang po nag-file po ng disbarment case laban kay VP Sara. Syempre si Secretary Gadon nga nagsalita lang ng 80-80, sabihin na natin, or yung BOBO, nakasuhan na. Tapos 'di ba nagmura lang siya noon. Kumbaga ano siya, napadisbar. Syempre, si Secretary ganun, ito, pagbabanta na to. So, syempre, para kay Secretary, ano na yan kumbaga, pag nag-threat ka sa pinakamataas na leader o sa presidente ng Pilipinas, parang nagbibigay ka na rin ng threat sa mga nasasakupan nito, which is ang mga kababayan natin Pilipino. So, yun nga mga kababayan, ano nga ba itong text message na nag-leak daw, no? Nag-leak daw po ito text message po ito. Bali, nakita ko yung unang reaction regarding dito is kay Anthony Taberna, and then si Joshua Corpus nakapag-commentary na rin po dito. So, yan mga kakaibabayan, pag-usapan natin. Bali, ano nga ba yung text message na nag-leak? So, ang nakalagay po, in the large scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Ayan. So yan mga kababayan, yun nga yung nag-leak na message, and yun nga, sabi ni PBBM, supposedly, itong message na to is private lang. So i-play ko sa inyo mga kababayan yung interview kasi may kuha po tayo. Medyo malayo lang ako pero maririnig niyo po dito sa audio. So ayan po. It's an importance of food file and impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up our time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return
you and VP Sara, sir? Panoorin nyo guys. Naputol. So, sabi po ni BBM doon, naputol kasi mga kababayan. Ang sabi doon ni PBBM, never say never. Diba? Malinaw mga kababayan na si PBBM, gusto lang niyan magtrabaho, gawin yung responsibilidad niya. Kumbaga siya na yung pinakaama nitong bansa natin, no? So, gawin yung responsibilidad niya. Waste of time daw na pag-aksayahan pa or mag-file pa ng impeachment kay Sara. Kasi parang magiging, taktika yan nitong mga didilis para ma-divert yung issue na naman, no? Himbis na kumbaga, mahalungkat talaga kung ano yung mga dapat mahalungkat, yung korupsyon na dapat malaman at yung sa EGK nga po. 'Di ba? So, malinaw yan mga kababayan, ha? Bali, mga kababayan, marami kasing mga kritiko or mga politicians, yung mga kilalang talaga no, sa politika, na gustong mag-file ng impeachment kay Sara Duterte dahil, kumbaga, pagbabanta na to nagsalita na rin po ang NBI, ang AFP at ang AFP. Nagsalita rin sila with regards nga dito sa threat na sinabi ni Sara Duterte. Ano po yan, dito yan sa live stream po ata niya yan So, biruin nyo mga kababayan, despite the threat, despite the paninira, kasi alam naman natin mga kababayan, from the very beginning, na hindi naging okay si Sara. Yung pakiramdam niya na hindi siya okay with the Marcos administration, dahil nga dyan sa confidential funds na yan at sa mga pabor na hindi napagbigyan, nag-start po yung mga paninira, yung pantatapon ng mga masasakit na salita, pagmumura, yung pandedegrade sa pamilya nila. Kasama na dyan, and worst is itong ang pagbabanta. Pero despite that, si PBBM nananatiling very talaga to si BBM mabait, kumbaga. 'Di ba nga mga kababayan, naglabas siya ng statement. Kumbaga sa tinagal-tagal na grabe yung paninira ng mga supporter ni Duterte ni Sara kay PBBM mula nung hindi sila naging okay. Dito lang si PBBM nagsalita or nag-react regarding nga po dito yan sa threat sa buhay niya, sa asawa niya at sa pinsan niya. Pero napakakalmado, very professional. At alam mo talaga kasi kung sino yung, the way na magsalita, alam mo kung sino talaga yung professional, may pinag-aralan, at yung umaaktong leader. 'Di ba? Kung tutusin mga kababayan, binash pa nga yan ng mga supporter ni Sara. Pinagtawanan pa nila kasi ang gusto talaga ng mga supporter ni Sara, yung bastos kagaya ng mga Duterte. 'Di ba? Nung naglabas si PBBM ng statement, very clear na regarding dito sa mga issues dito sa pagbabanta na ginagawa ng kabilang kampo, si PBBM mananatili pa rin magtatrabaho, maglilingkod sa bayan. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, kahit na grabe yung naging mainit to sa social media itong threat kay PBBM sa buhay niya at sa asawa niya at sa pinsan niya, pero still si PBBM patuloy na nagtatrabaho. Sabi ko nga sa inyo kahapon nung nagpunta kami ng Quezon, ang aga namin, umalis ako dito sa bahay ng mga 2:30 ng madaling araw po kasi malayo-layo din, syempre dito tayo sa may Quezon City nakatira, no? So, kahit nakakapagod yung biyahe mga kababayan, ang sarap sa pakiramdam na makita ko na yung presidenteng binoto ko, yung presidenteng pinaglalaban ko, yung presidenteng sinusuportahan ko, nakikita kong nagtatrabaho, naglilingkod. Mga kababayan, marami po akong na-interview ng mga farmers na may umiyak pa nga mga kababayan na sobrang thankful sila kay President Bongbong Marcos. Mga kababayan, si PBBM hindi po nanalo dyan sa may Quezon. Opo, pero sabi nga ni BBM, dahil nanalo na siya, wala ng kulay-kulay, kahit hindi siya sinuportahan, maglilingkuran niya. So yun mga kababayan, yun nga sabi ko nga sa inyo, marami tayong mga farmers na na-interview. And kahapon, may mga ilang kritiko si PBBM na pumasok sa live. Sinasabi nila ayuda. Mga kababayan, yung pinamahagi kahapon, maliban pa dun sa unang event ni PBBM, yung pinamahagi po kahapon, yun po yung e-titles. Nag-distribute po si PBBM, si DAR Secretary Conrado Estrella ng e-titles or yung electronic land titles, pati na rin po yung certificate ng condonation
ng mortgage. Kumbaga, yun po yung yung kinokondone yung mga pagkakautang, yung mga kumbaga tubo, basta lahat po mga kababayan, kasi naalala nyo pumirma si PBBM nung New Emancipation Act para mabura na po yung pagkakautang ng ating mga kababayan magsasaka na. Yun nga po, pag in-upload ko po yung mga na-interview natin, grabe, sobrang pasalamat sila kasi nga instead na parang nasa 150 or 120, depende po kasi may na-interview ako doon, 5 yung lupa nila sa mga anak included. Pero siya yung kumbaga nagmamanage, no? Magkano rin yun? Nasa 150,000 yung babayaran nila. Pero dahil nga po dito sa batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos, mabubura na po yun yung pagkakautang nila. Yung mga kababayan na na-interview natin na nakakuha naman ng titulo ng lupa, 30 years po nila. Meron pa nga 35 years nilang hinintay na mapasa kanila or magkaroon sila ng titulo ng lupa. Kumbaga yung lupang sinasaka nila, mapapasa kanila na. At hindi na sila mahihirapan mga kababayan kasi nakalagay na doon yung pinakasukat ng lupain nila doon sa may titulo. Kasi nung previous admin, isa yan sa naging problema Kumbaga, may mga ilan kasi ilan lang naman yung nabigyan nung previous admin. Ang naging problema doon is hindi klaro kung alin doon sa mga lupa. Kaya nga nagkaroon ng issue na sinasabi nila na may binawi daw na lupa. Mga kababayan, nung previous admin po yan na problema na si BBM yung kumbaga nagplansya, nag-ayos para po maibigay na talaga dito sa mga kababayan nating magsasaka yung mga kailangan nila. And sabi ko nga, si PBBM kaya yan pumupunta, siya talaga yung nagdi-distribute kasi gusto niya pong makita yung sitwasyon ng mga kababayan nating farmers. Gusto niyang malaman kung ano ba yung mga pangangailangan pa ng ating mga magsasaka. Kasi sabi ko nga, hindi yan natatapos sa pagbibigay ng titulo ng lupa, pagkokondone ng mga pagkakautang, yung mga mortgage, hindi po doon yan natatapos. Si PBBM po at saka katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan like DAR and DA, nagpo-provide po sila ng mga farm machineries and equipment, and aside that, meron po silang iba pang programa para sa ating mga kababayan magsasaka. Kumbaga para mas maitaas yung pamumuhay nila kasi alam naman natin na ang pagsasaka, isa po yan sa napakahirap na trabaho. At itong mga farmers natin ang nagpapakain sa atin kasi kung wala tayong farmers, wala tayong kakainin. 'Di ba? Kaya syempre nagpapasalamat tayo sa ating mga dakilang magsasaka na nagtatrabaho para pakainin ang mga Pilipino. At syempre sa gobyernong isa sa priority ang mga kababayan nating farmers na alam naman natin nung mga nagdaang administrasyon hindi sila masyadong napokusan, pero ngayon nga sabi ko nga si PBBM mahal na mahal niya talaga ang mga magsasaka. Kumbaga sobrang lapit sa puso ni PBBM itong mga farmers natin and they deserve that mga kababayan. Mga kritiko kasi ni PBBM minamaliit po itong gantong programa, itong gantong ginagawa ni PBBM, yung effort na ginagawa ni PBBM na matulungan ng ating farmers, pinagtatawanan po nila. Pero mga kababayan, sa ating mga farmers, napakalaking bagay itong pinapriority sila ng ating pamahalaan. So yun lang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.